Let us open our Bible on Psalms 119, verse 63. Praise the Lord. I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts. Hallelujah. So, sinabi po dito, I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts. Companion, ito yung lagi mong kasama. Laging kausap, laging kasama pag lumalakad. Yung sinasabi dyan na birds flock together if they have same feathers. So, ganun din po sa buhay natin. Pag may takot ka sa Panginoong Diyos, at pag ikaw ay laging nag-keep ng kanyang mga statutes or precepts or commandments, yun din ang iyong magiging mga kasamahan sa buhay mo. Sila din ang iyong maging kasama sa buhay. Now, these people or individual na mitakot sa Panginoong Diyos, this could be done also with them sa mga tao na nandito na mga characters sa Bible. Na may mga takot sa Diyos, obedient sa Diyos, pwede mo silang maging companions sa iyong buhay sa sanglibutang ito. Bilang ating inspirasyon, bilang ating gabay o ihimplo. Kasi may mga pangyayari dito sa Bible, tukso man o pagsubok man na nangyari sa mga anak ng Diyos, pero nagawa pa rin nilang matakot sa Diyos, na hindi marumihan, hindi magkasala, nagawa pa rin nilang i-keep ang commandments ng Diyos. So sila yung ating magandang halimbawa. Yung sinasabi na mark the perfect man, because the end of that man is peace. Meron talagang matatawag nating kapayapaan. Ano naman ang ating dapat iwasan? Dapat din nating iwasan. Di ba? Minsan, kagabi, nagbigay ng Word of God doon sa last night vigil ni Sister Banji. Isa doon na lumabas na message, 2 personalities na bumaba galing sa langit na nagbigay ng malaking impluensya sa buhay ng tao. Dapat tayong pumili kung sino dyan sa kanila ang magbigay sa atin ng impluensya na ating paintulutan na maghari sa ating buhay. Yung unang pumunta dito, yung binagsak galing sa langit, si Lucifer, na nag-deceive at nagtulak sa ating mga magulang sa kasalanan at siyang ikinapahamak nila. Pag yun ang ating tularan, pag siya ang ating pahintulutan na maghari sa ating buhay, doon din tayo sasama sa Kanya, sa Kanyang kapahamakan na walang hanggan. Ikalawa si Jesus. Nagbaba rin mula sa langit. Sabi niya, I came from heaven. I am the bread from heaven. Siya yung galing sa langit. Bumaba talaga dito para sadya na magpakatawan tao, para samahan tayo, para ihayag niya ang katotohanan, ihayag niya ang tamang daan, ihayag niya ang buhay na walang hanggan sa buhay natin. So physically, personally, pumunta siya dito sa mundo. Dumaan siya ng mga pagsubok 3 times. Walang ni isa doon na pinalusot niya, lahat nalampasan niya. Dumaan siya ng mga pagtitiis para lang hindi siya gagawa ng pagkakasala. So lahat ng mga ihimplo, ginawa na niya para tularan natin. Pagtapos niya dito sa sanglibutang ito, tama lang nabuhay siya ng 33 and a half years sa flesh, sa mundo. Gawin niya lang yung redemption, ransom for our redemption. Nagawa niya lang lahat. At na-demonstrate niya lang lahat ang daan ng katuwiran at kabanalan. Bumalik na siya doon sa langit kung saan siya galing. So, kung si Jesus naging tao at tayo yung tao rin, at nagawa niya
ang kalooban ng Diyos. So, magawa rin natin. He made salvation possible. Kung siya ay pumaroon doon sa langit, eternally, forever and ever, ganun din po tayo pagsusunod tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung dalawang characters na yan na galing sa langit, nagkaiba-iba ang direksyon ng kanilang patutunguhan. Yung isa patungo sa impyerno, yung isa patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya, dapat marunong tayo pipili kung sino ang dapat nating sasamahan, sino dapat nating tutularan, at sino din ang dapat nating iiwasan. Basahin natin ang Proverbs 9 verse 6. Praise the Lord. Forsake the foolish and live, and go in the way of understanding. Yes, forsake the foolish. Ating itakwil ang kamangmangan, ating itakwil ang kalokohan, ating itakwil ang kalikuan, ating itakwil ang mga bagay na foolishness in the eyes of God. Para mabuhay ka and go in the way of understanding. Understanding is to depart from evil. That is understanding. Diyan tayo mag-go. Diyan tayo lalakad. Kaya, sa buhay natin sa sanglibutang ito, alam mo kagabi, nung nag-service kami sa last night vigil, sinalubong kagad kami ng husband ni, kayo ng husband, kay Asyo na ata yun. Sabi niya sa akin, sa driver, si Pastor RJ, Sir, huwag mo na lang kayo magpasok dito, maraming doon, tao, masikip. Kasi usually, pag magpasok ako doon sa daan na yon, patungo sa gate, pasok agad ako doon sa loob nung wala pang gaanong tao. Itong last night, ang dami ng tao. So, nagpark kami doon sa tabing daan, highway, naglakad na lang kami papasok. Naku, sabihin ko po sa inyo, mas marami pang tao sa labas na nag-iinuman, nagsusugalan. Pagpasok namin doon mismo kung saan yung kabaong, kaunti lang. May mga upuan doon, pagpasok ko, bakante. Pero nung nagsimula kami, napuno yung mga upuan. Pero may bibilang mo lang, yun lang, members of the families. But some of the members of the families, nandoon sa labas, nakipag salamuha sa mga kaibigan na nag-iinuman, naglalasingan. So, sa sanglibutang ito, tayo ang pipili. Hindi na lang tayo pwede na masabihin na lang natin na wala na tayong discretion to decide what to choose for our own good, for our own profitable way. Dapat tayo pumili tayo ng maganda. Ayusin talaga natin ang buhay po natin. Kaya dito sa Bible, may karapatan tayong umiwas sa mga kasamaan. Basahin natin yan. Psalms 119 verse 115. Praise the Lord. Depart from me, ye evildoers, for I will keep the commandments of my God. Yes. Depart from me. Do not influence me. Depart from me. I will turn down your invitation. I will turn down your bad influence. Depart from me. You cannot convince me. I will not give consent with your evil works. Depart from me. I have no part with you. For I will keep the commandments of my God. No? For what reason? Anong dahilan? Bakit natin iwasan ang lahat ng mga kasalanan at kasamaan na ginagawa ng mga tao? Na ginagawa nila ito with all the enjoyment, with all the pleasures, with all the so-called matatawag nating parang makikita natin hinahanap pa nila, no? Inaasam-asam nila. Para yung gamo-gamo na mga insects. Na pag nakakita yan ng Petromax, nung una, pag magpunta ako ng bundok, nagbabaon ako ng Petromax. Galing dito sa Davao. Dalhin ko yan doon. Pag sindi niyan, meron niyang apoy, gas, dahil sa pressure ng kanyang tangke, papunta doon sa kanyang pabilo,
liliwanag yan. Sabihin mo, 200 watts na ilaw nandyan. Yan yung ginagamit ng karamihan ng mga fishermen dyan sa pangingisda. Attractive masyado yan sa dilim. So yung mga gamo-gamo, pag nakakakita ng Petromax, enjoy sila na makakita at enjoy sila pupunta doon sa ilaw na yan. Pero hindi nila inisip na ikasusunog pala nila. Hindi nila inisip na ikamamatay pala nila. So ganon ang direksyon ng mga kasalanan na dito sa mundong ito. Isa na ako doon noon. Pero pasalamat na lang ako kay Jesus bago nagliyab yung aking kaluluwa sa impyerno, bago ako namatay kasama ang kasalanan ko. Nabigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na makadepart from evil. So, to God be the glory. Kaya bago ang lahat maging it is too late na, gawin na natin, piliin ang ating kaibigan sa sanglibutang ito. Praise the Lord. Bakit? Basahin natin. Proverbs 30, verse 20. 13. Proverbs 13:20. Praise the Lord. He that walketh with wise men shall be wise, but the companion of fools shall be destroyed. Yan. Tingnan mo. Makita natin yung outcome, makita natin yung ibubunga, makita natin yung consequence. Sino man lumalakad sa mga pantas na tao ay maging pantas rin o maging matalino rin. Sino man ang makipagkaibigan sa mga mangmang ay masisira o mapapahamak. Pag sinabing mangmang, this is all about the unbelief to the living God, disobedience to the living God, destroying and transgressing the commandments of God. Yan yung buhay natin noon. Pero ginawa natin yan noon out of our innocency. Ginawa natin yan noon without any knowledge. Pero after dumating sa atin yung gospel ng Diyos, na ano tayo? Na-quicken tayo. Yung sabi ni Jesus, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Na-quicken tayo. Nagising tayo. So, ngayon gising ka na. Aware ka na. Conscious ka na. Na yung daan mo pala papuntang impyerno, kapahamakan, dahil foolishness, disobedience to the commandments of God, nalaman mo sa gospel of the Lord. Nung pag-preach doon sa, ilang beses akong nag-preach doon sa wake ni Sister Banji. Puro warning. Lagi lumalabas yung paglalasing. Na impyerno tayo niyan. Sila naman na nakikinig. Magtawanan na lang, magkuhitan na lang, magtinginan na lang sa isa't isa. Doon ko na ngayon na realize nung last night, tuloy pa rin ang lasingan. Tuloy pa rin yung inuman. In spite sa mga warnings, in spite sa hindi parable ang binigay sa kanila, it is plain, it is clear words na maimpyerno ka niyan. In spite of that, pinili pa rin nila yung foolishness. Kaya medyo yung puso ko kagabi, medyo nagkaroon talaga ako ng tinatawag na hindi ko maintindihan, awa na kahit binigyan na sila ng warning. But let us not stop. Let us not cease to give them warning. Baka malay mo, magising din sila. So tingnan mo, kung ang piliin natin yung mga wise, maging wise ka rin. Piliin mo yung mga fools, mapapahamak ka rin. So hindi pwede na makipagsalamuha tayo sa kasamaan, tapos maging kabahagi tayo sa gawa ng kasamaan, madadamay tayo. Nandyan nga sa Book of Romans, chapter 1. Hindi lang gumagawa ng mga karumaldumal, kundi pati yung sumasaya sa mga manggagawa ng karumaldumal. Pag sumasaya ka, ibig sabihin yan, you approve. Pag sumasaya ka sa mga magagawa ng masama, you give consent. Pag sumasaya ka sa gumagawa ng masama, parang partakers ka rin yan. Kasama ka, ipapahamak. Kaya sa buhay natin, ingat na ingat tayo. Doon ko na naintindihan yung nagninegosyo pa kami ng beer.
Tapos yung preaching ni Pastor Samuel Gabriel, touch not the unclean thing, and I will receive you unto myself. Be not a pusher. Huwag kang maging pusher. Hindi ka nga umiinom, ikaw naman nagpapainom. Hindi ka nga manglalasing, nagpapalasing ka naman sa tao for some gain, para ganansya lang, para pera lang. Huwag. Nagalit yun si Brad Kanyang, kapatid ni dating Brad Jampon, dahil sinunog ni Pastor yung mga tandway, mga sigarilyos sa tindahan ni Jampon. Galit ngayon si Brad Kanyang, nag-wild. Sabi niya, ano ba yan? Bakit yung negosyo ng kapatid ko? Babagsak yan. Mapurdo yung kapatid ko niyan. Wala na yung ganansya. Malaki pa naman ganansya ng mga alak kasi daming palahubog doon sa Madsayap. Isa na siya, palahubog. Pantay lang yung pastor na yan, masalubong ko lang yan sa dam, sontokin ko talaga yan. Pero walang nagawa si Brad Kanyang. Hindi na niya nasuntok ang alagad ng Diyos nung nagsalubong sila. At yung kanyang haka na mapurdo yung kapatid niya, lalo pang yumaman. So, anong nangyari ngayon? Si Brad Kanyang ngayon ang na-convince. Si Brad Kanyang ngayon ang na-save by the grace of God. Hanggang ngayon, active yan si Brad Kanyang. Amen? Praise the Lord. Ang kanyang mga companion, ito ng mga wise. Kaya, ginawa yun ni Brad Kanyang out of his innocency. Pero tayo, huwag tayong mabahala. Magalit man ang tao, mag-wild man ang tao, huwag kang mamove. Huwag mong sabihin, sige, huwag ka nang dyan, ibili ako uli ng tandway at saka yung mga sigalyo, ibalik ko yung sinunog ko. Huwag. Huwag. Do not ever partakers of mga kasalanan. Dito sa Bible, basahin natin, meron ditong kasaysayan na pinahayagan ng Diyos ng kanyang puot sa kadahilanan. Anong kadahilanan? 2 Chronicles 19 verse 2. Praise the Lord. And Jehu the son of Hanani the seer went out to meet him and said to King Jehoshaphat, shouldest thou help the ungodly and love them that hate the Lord? Therefore is wrath upon thee from before the Lord. Yan. King Jehoshaphat, tutulong ka ba sa mga di maka-Diyos? Ibig sabihin tutulong, you will have fellowship or cooperation or companionship sa mga ungodly. And love them that hate the Lord. Tapos iibigin mo pa yung napupuot sa Diyos. Ibig sabihin, iibigin, you appreciate their move, you praise their move, na napupuot na nga sa Diyos, nagagalit na nga sila sa Diyos, approve ka pa sa kanila, sumasabay ka pa sa kanila, nakikisaya ka pa sa kanila. Sinabi dito, therefore is wrath upon thee. Yun, from before the Lord. Puot ng Diyos darating sa iyo mula sa Panginoon. Hindi ito mula kay taning, ang puot mula sa Diyos. So God disapprove it. God detestable yan sa harapan ng Diyos. Hindi niya yan katanggap-tanggap. So ano palang gawin natin para mapalayo ka sa friendship ng kasamaan ng kasalanan sa sanglibutang ito? Hindi naman ibig sabihin lahat ng mga makasalanan, lahat ng mga bisyo, lahat ng mga taong wala pa sa salita ng Diyos na sa kabanalan, gawin mo na lang kaaway. Hindi po. Even Jesus Christ became friend of the sinners, but not to the extent He gave approval to the sinners, but He rebuked them. But He became guide to them. Daming makasalanan na dala niya, but He never approved even one of them. Ganon din sa buhay natin, no? Maging kaibigan man natin ang kasalanan, mga kasalanan sa mundong ito, pero ang ating purpose niyan, not to join them, not to be compromiser, hindi. Kundi lumayo tayo sa kanilang gawa na masama. Basahin natin yan. Pakibasa, Revelation 18 verse 4. Praise the Lord. And I heard another voice from heaven saying,
Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Yes, umalis kayo. Ano ito ha? Boses from heaven ito. From the living God. I heard another voice from heaven saying, come out of her. Malis kayo mula sa kanya. Aking bayan. Para hindi kayo maging tagapagbahagi ng kanyang kasalanan. Say, be not partaker of the sins of the world. Huwag kang maging kakunayb. Huwag kang maging partaker sa kasalanan ng mundong ito. Malis ka para hindi ka tatanggap sa kanyang curse or plagues. Para hindi ka makasama. Hindi ka tatanggap. Kaya, ganun po. Napaka-importante po sa buhay natin na piliin natin ang dapat nating maging companion. Kailangan talaga. Tayo na naliwanagan na sa salita ng Diyos. Hindi na pwede na para tayong pindulom na paganon-ganon. Hindi tayo parang hippopotamus, lulubog, lilitaw, walang tinatawag na not consistent. Kailangan consistent tayo. Lagi tayong mag-abound sa mabuting gawain. So, paano yan, Pastor? Ang mundong ito, super. Kagabi, may nakipag-fellowship sa akin kagabi ng mga babae. Mga relatives ni Bonya. Pinsan. Kasama ko rin yung pinsan ni Sister Bonya, yun, si Sister Rose Butwasan. Ngayon, habang nagbibigay ako ng Word of God, nagsample ako ng babae na nag-tempt sa akin sa Manila. Ganito ang suot. Nalaman niya ang sarili niya na ang iksi ng short niya. Hipo-hipo siya dito, parang tinatago niya, nakita ko siya. Para bagang natamaan din siya. Lumapit ako sa kanila after I preached the Word of God. Para naman sila, ma-feel naman nila na out of love yung aking pagbigay ng Word of God. Alam mo, nagkwento siya. Relative pala, auntie ata nila si Sister Guillerma. At nagkwento sila kay Sister Guillerma, yang auntie namin, Sister Guillerma, matagal na yan sa holy place. Pag makakita yan sa amin at nagsishort kami, kinukurot talaga yung legs namin kasi siya nakikita talaga namin kahit putik yung daan, magsakay ng motor, mahaba pa rin ang palda. So na-recall nila. So yung buhay nila naging compromiser na sa mundong ito. Compromiser na. Kung ano yung makita mo dyan sa mga taong walang kabanalan, yun ang buhay nila. Yun na rin ang suot nila. Yung kapatid niya, gisi-gisi yung pantalon dito sa may tuhod. Pero in spite sa rebuke ng Word of God, gusto nilang magpunta dito ngayong linggo. Praise the Lord. Damang-daman nila. Sabi ko nga sa kanila sa preaching, hindi kayo tinatakot ng Diyos. Hindi tayo tinatakot ng Diyos. God is not threatening us, but God loves us. God is not bullying us, but God is saving us, sparing us, rescuing us. Para maintindihan ninyo. Hindi tayo binubuli ng Diyos. Hindi tayo hinahayaan ng Diyos na gano'n na lang sa ating buhay na patungo sa impyerno. Pagtanong ko kagabi na, sino gusto papuntang langit? Taas ang kamay. Ay, nako, yung naka-short pants, 2 pang kamay na gano'n. Kung pwede lang yung paa, kasali, taas. Sino sa inyo gusto ng papuntang, tapos nasa langit, no? Sa impyerno na naman, ay wala talagang nagtaas. Sabi ko, makinig kayo. Ang tao ganito ang mundo. Habang nandyan pa sa isang single na road, lahat ng tao ang isip, langit ako, langit ako, langit ako. Ayaw ko sa impyerno, ayaw ko sa impyerno, ayaw ko sa impyerno. Pagdating sa unahan, nagsanga na yung daan. Ang daan sa kanan, sigpit, matinik, mahirap, pero yun talaga ang papunta ng kaharian, ng buhay na walang hanggan. Dito naman sa kaliwa, daan ng malawak, malinis, simentado, napakaganda ng daan.
pero ang dulo niyan naglalagablab na apoy, impyerno. Ano ngayon ang mga tao dito sa single road na ito na napakarami, na laging nag-iisip, langit ako, ayaw ko sa impyerno, ayaw ko sa impyerno. Anong pipiliin nila pagdating sa aktwal ng daan? Mas marami magpunta doon sa malawak. Pag sabi ko mas marami magpunta sa lawak, nakita ko sila para bagang napamuka sa kanila. Nakita nila yung sarili nila. Sila yun na pumili sa malapad na daan. So nagkaroon siguro sila ng conviction, nagkaroon siguro sila ng yung bang na kung sa piso pa na giatay, na buhi pa wa pamamatay. Pag ganun ba, pagkalampag sa taro na ilagay doon sa kanilang katawan. Yan ang ginagawa ng lola ko noon, si Lola Basyon. Marami kaming mga sisiw doon sa Santo Niño. Wala pang gaanong bahay ang matina na yan. Magkaalaga ka pa ng maraming manok. Pag makita niya yung isang sisiw na doon na lang na ganon, parang wala ng sigla. Habang buhay pa, magkuha yung lula ko ng taro, yung lalagyan ng biskit na malaki. Tanggalan niya ng takip yan, ikulob niya, ipasok niya doon yung sisiw. Tapos utusan niya ako, chit, ikuan himuaning drum set ning taro, ananaan Ako naman, bata pa, sige, gili dito sa ibabaw. Pagtanggal ngayon ng taro, yung sisiw magtalon-talon. Parang makalimot na siya sa kanyang sakit. Hahalo na siya doon sa mga sisiw na abtik. Ganun po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya, tayo mga anak ng Diyos, never mangyari diyan na makipag-conform na tayo sa mundong ito. Basahin yan. Romans 12 verse 2. Praise the Lord. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yes, huwag kang makipagsang-ayon sa mundong ito. Huwag kang gumagaya sa sanglibutang ito. Pag sabi niya sa akin, Pastor, inani akong simbahan. Nauna ako, magsisimba man di ay ni. Pero ang kinabuhi, nagkipag-conform na sa kalibutan. Di lang na ako i-mention yung simbahan, kaya basi mo ingon, unya mo na ng daot naman si Pastor. For their privacy or matawag nating para lang na di sila ma-put into shame. Pero on our part, sa buhay natin, sundin natin ito. Huwag ka makipag-conform sa sanglibutang ito. Huwag. Na kung ang sanglibutang ito ng mga non-believers, yung mga babae dyan, walang paki kung anong suot. Kung magsakay ng escalator, tapos mayroong pupulutin, magtuwad. Naku, yung mga lalaki doon sa likod, pag walang takot sa Diyos, sayang-saya nila nakatingin doon sa itaas. Ang mga tao naman na may takot sa Diyos, hindi na malaman kung saan natitingin kasi ayaw magkasala. Ikaw na lang ba mahiya ba? Huwag makipag-conform sa sanglibutang ito. Ano pa? 2 Corinthians 6:14 hanggang 17. Praise the Lord. Be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part has the believeth? Is he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God had said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Yan. Nung una, wala pa ako sa katotohanan, sa salita ng Diyos. I cannot identify what is darkness and light. Di ko ma-identify.
I cannot identify between good and evil. I cannot feel. Kung maglalasing ako, I have done evil. I cannot feel. Pag nagsusugal ako, I have done evil. I cannot feel. Pag nanununtok ako ng mga kapwa lalaki, I cannot feel the guilt. Wala. Wala talaga. Kasi wala akong, hindi ko identify yung evil tsaka good, yung darkness tsaka light. Kailan lang ako naka-identify ng lahat na yan through the truth of God, through the Word of God. Dito, sa Word of God. You cannot blame those people. Why are they doing such vices, such pleasures, worldly pleasures, such ungodliness, unholiness? Kasi galing tayo dyan eh. Gumagawa tayo. Si Sister Susan, ako, grabe panindigan yan. Ano ito, Sister Susan, dati? Idol worshiper. Grabe ang kadiboto yan. Pero hindi niya alam eh. Ang darkness tsaka light. Na-enlighten lang yan si Sister Susan through the Word of God. So, finally, yun na. Hindi na siya walang agreement yung idol tsaka yung totoong Diyos. Hindi mo pwedeng emerge yan na sasamahan ka pa rin ng Diyos. No. So, sabi dito, come out from among them. Be separate, saith the Lord. Touch not the unclean thing, and I will receive you unto myself. So, upon the separation of all those darkness, evil, idolatry, lahat ng ungodliness, you are bound to join God. Papunta na ka na doon sa Panginoong Diyos. Join God. Depart from those darkness, then go to the light, to the living God. And God said, huwag ka nang humipo ng marurumi. Tanggapin kita. Amen? Praise the Lord. Oh, imagine that. Ibig sabihin, Lord, kung mag-touch ako ng iniquity or unclean thing, hindi mo ako tanggapin, sagutin ka ng Diyos. Yes, hindi kita tanggapin. I cannot give consent to any single iniquity. I'm very much sorry. In me, God said, there is no unrighteousness. So you must obey my rule. O di, huwag ka nang tumanggap ng kasamaan, huwag ka nang mag-touch na uncleanness, unclean things, tatanggapin ka ng Diyos. 100%. Minsan ang mga tao, oy, bakit nagbago yung itsura mo? Naging, yung babae ha, nagpapantalon ka na, nagsi-short pants ka na, ang kapal na ng mga make-up mo, grabe ng kukurantong sa katawan mo, minsan naglalasing ka na, minsan punta ka ng kasino, minsan sumasabay ka doon sa mga babae na may kabit, na ma-impluwensyahan ka na sa kanila, sabihin mo, Pastor, diri manggod ko na asinso, negosyo man lang ni ako, Pastor, o di manggod ko mag-uban-uban nila ni ini, di na manggod ko apilon sa among transaction, Pastor. So ang ibig mong sabihin, nakipag-compromise ka for gain, nakipag-compromise ka for money, nakipag-compromise ka for profit. That's wrong. Bakit? Anong tingin mo sa Diyos? Mas mayaman pa si Satanas kaysa Diyos? Piliin mo yung iniquity na yan dahil diyan ka mag-aasinso. Anong tingin mo sa Diyos? Walang kakayahan na pagpalain ka? Nakalimutan mo yung sinabi ng Diyos, kanya lahat? Samantalang kay Taning, ano man lang pinagmamay-ari ni Taning? Yan. Kaya sa buhay natin, napaka-importante. Meron ditong hari na minsan, binigyan ng advice, sabi ng prophet of God, O King, do not hire the soldier or the army of Israel. Because at that time, God departed from Israel. Nahati kasi ang Judah tsaka Israel. Do not hire the army of Israel. If you hire it, God will never be with you in this battle. And surely you will be defeated because God, the hand of God is against the army of Israel. Sabi ngayon ni King Amaziah,
Paano yung nabayad ko? 100 shekels ba yun? Paano yung nabayad ko? Kaya kung hindi ko yan ituloy, nagbayad na ako. Sayang naman. Ganon minsan. Pastor, sorry, hindi na talaga ako makabago sa anyo ko. Makipag-compromise talaga ako. Kasi malaki na yung ganansya ko dito. Pag-aalis ako dito, baka mapurdoy ako. Hindi po. Hindi yan totoo. Sabihin ko po sa inyo. Anong sinabi ng prophet of God doon kay Amaziah? Basahin natin, last verse. 2 Chronicles 25 verse 9. Praise the Lord. And Amaziah said to the man of God, "But what shall we do for the 100 talents which I have given to the army of Israel?" And the man of God answered, "The Lord is able to give thee much more than this." Yan. Praise the Lord. Hindi ka pwede magsabi na, Pastor, itong akin, pakisama lang ito sa mga negosyante, kung lalaki naman. Oy, bakit ka na naglalasing? Bakit ka na pumupunta doon sa sinihan? Bakit nag-iinom ka na? Bakit magsasama ka pa sa mga tao doon sa mga chicks? Minsan nakita ka doon sa kabaret. Pastor, sa totoo lang, pakisama lang ito sa akin. Kasi malaki ang transaksyon na ito. Malaki ang yung commission ko. Kaya hindi ako mag-dance with the music nito, ma-out ako. Paano na lang yung buhay ko? Ang sagot, God can give you more than that. O tingnan mo, nung sumunod si King Amaziah, anong resulta? Na naig pa siya sa gera, ang dami pang spoils ang nakuha niya. Yung 100 talents of gold, napalitan yun. Sobra-sobra. O kaya sa buhay natin, ganun po. Yan si Aboy Baitan noon. Ang daming sabong, yung manok na pang sabong. Sabi niya sa akin, Brad Chit, mahal masyado ito, malaking kapital nito. Ibenta ko muna ito, uubusin ko muna ito ibenta. Kung wag mo na ibenta yan, mag-pusher ka pa doon sa mga sogarol. Ibigay mo na lahat yan, o kayo gawin mo yung chicken joy. Ginawa ba niya yun? Tingnan mo, hanggang ngayon, ang blessing ng Diyos nandyan pa dahil doon sa kanyang ginawa. Yun ang binigay ko na mensahe si Amaziah. Develop yung nila lupa, naging subdivision. Meron na silang Eastern gas station. Tapos lagi yung nakikita yung asawa niya sino yun? Si Gingging. Lagi lang nag-inaugurate ng business. Mag-inaugurate ng Dunkin' Donut, mag-inaugurate ng 7-Eleven. Kanya yun, mga business doon. So, pero importante ang spirituality higit sa material. Amen? Praise the Lord. Kaya, I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts. Huwag ka nang makipag-conform sa sanglibotang ito. Sometimes they misunderstood you. Si Aboy noon, na-misunderstood yan. Sabi ng mga barkada ni Aboy bumisita, "Hoy, Aboy! Ba't wala ka na sa grupo? Maligo ka na, bihis ka na. Daming chicks doon, mga baguhan, no? Ayan, mga bagong dating daw." Sabi ni Aboy, ayaw ko na. Ikaw naman, Aboy. Para ka namang hindi kasama namin noon. Hindi lang siya nagsabi na bakit, anong dahilan. Pinipilit man siya. Sige na, Aboy, sige na. Actually, sabi ni Aboy, kung pipilitin niyo ako, hindi pakisama ang gagawin ko para sa inyo. Ano pala yun? Pakikisama. See? Iba ang meaning ng pakisama at pakikisama. Pakikisama, you are joining with their kasamaan. Ano sila? Natahimik sila. Ganon. You stand. Praise the Lord. Masaktan man sila. Basta
kabutihan yung sinasabi mo sa kanila. Minsan nag-blessing ako ng gold mining. Doon ako nakahawak ng 1 kilo of gold. Ang ganda din pala yung panahon na yun, no? Kasi kahit saan ako magtanong, nakahawak na ba kayo ng 1 kilo na gold? Halos, hindi pa ako nakakita na nag-raise up. Tingin ko, rare pala yan. Yung makahawak ka ng 1 kilo of gold. Pero ako, anytime, pwede ako maghawak ng 1 kilo of gold. Totoo yan. Anytime. Kung magpunta ako ng Malaysia, doon sa Malaysia, sabihin mo, can I take a look and touch or handle the 1 kilo bar of gold, pure gold? Yung inchik doon, kuha ka agad yan doon sa drawer, ibigay yan sa'yo. Hindi yan sila magsabi, itakbo mo. Hindi, ibigay yan sa'yo. Eh, mga tindahan pa naman, walang mga security guard. Sabi ko, again, nakahawak na naman ako ng 1 kilo. Liit lang masyado yan. Para lang, malaki-laki lang sa juicy fruit. Pero medyo makapal-kapal. So yung may-ari noon, si Don Antonio Go. Eh ako man inimbita ni Brad Aboy, uncle naman yun. Eh si Brad Aboy man yung parang eyes and ears niya ng may-ari. Nagbigay ako ng word of God o sa blessing. Lumabas man yung word of God na mga immorality ba? Talikdan ninyo ang lahat ng mga kasalanan, paglalasing, pagbababae, lahat. Hindi natin madala ang pera dito sa sanglibutang ito pag mamatay tayo. Subalit kung magbagong buhay tayo, ibibigay ng Diyos ang mga bagay na ipagkatiwala niya sa atin kasi sa Kanyang lahat, meron pa tayong kaligtasan. Ako, pag alis ko, naggalit yung may-ari, si Don Antonio Go. Aboy, hari ka nga. O ano, uncle? Sino ba yung nag-preach dito na pinablessing mo dito? Ay, si Brother Chito. Huwag mo na yung bitayin dito. Bakit po, uncle? Nainsulto ako sa kanyang preaching. Eh kasi yung pala, babairo, lasinggiro, sugarilero pa. Ha? Tandaan mo yan, aboy. Ayoko nang makita yung pagmumukha ng tao na yan. Siguro, akala niya siguro, sinuhulan tayo, hindi tayo makapag-rebuke sa kanya kahit milyonaryo siya, kahit tinawagin siyang Don Antonio Go. Hindi niya alam yung master natin, King of Kings and Lord of Lords, the owner of the universe. Kung magpakumbaba ka, mapalad ka. Yun, nasanay siguro sa buhay niya na maliitin niya lang yung mga pastors. Alam mo, may nangyari ba yan? Narinig ko na lang. Iko, Brad Aboy, kumusta yung uncle mo? Ay, kawawa. Bakit? Nagsipa na ng lata. Ha? Di ba Don yun? Don Antonio Go? Oh, pero hindi na ngayon Don. Donyo na lang yung pangalan niya doon. Donyo, nagsisipa na ng lata. Bakit ano nangyari? Ang mayaman pala sa negosyo, hindi siya. Yung asawa niya, na Chinese din. Malaking negosyo dyan sa Tondo, Manila. May hardware. Naghiwalay sila. Nag-away ba? Dahil sa pagkababairo. Pag-away, walang naangkin na property kasi ang asawa man ang talagang mayaman. Di pobre na. Sabi daw ni Brad Aboy, butas na daw yung puwit, yung pantalon. Kawawa na daw. Pero lasinggo pa rin. Eh kung naghambol pa siya noon, ihiwalayan kaya siya ng asawa niya? Kung huminto siya sa bisyo niya, huminto siya sa pagkasugarol niya, huminto siya sa ay baka mamahalin pa siya lalo ng asawa niya. Oh. Kaya, mahirap talaga ang ayaw magpakumbaba. So, to God be the glory. Pray natin ngayong umagang ito kasi magre-render pa tayo ng burial service. Kinancel ko na lang yung service mamayang umaga kasi na-imagine ko maraming lasing, hangover yun sila. Hindi makagising ng maaga. Isahin na lang doon sa sementeryo kasi lahat ng tao, paglibing, magpunta man talaga yan. Doon na lang, last moment.
last preaching sa burial ni ano. Praise the Lord. Sabayin na lang. Kaya napaka-importante yung buhay natin sa paglilingkod sa Diyos. Magligtas tayo ng magligtas maraming kaluluwa. Turuan natin sila para maintindihan nila ang way ng kaligtasan at ikabubuti nila. At kailangan pa i-rescue yung mga anak ni Sister Banji. Kasi nakita ko talagang tagilid yung kanilang buhay, kaligtasan. So, wag tayong mahimagod. Amen? Tuloy lang tayo sa pag-iwag ng kahayag sa mundong ito. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray.